Kamusta po muli mga kabayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambayan mga kabayan. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon ay naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito po kalat na talagang pinag-uusapan na po si Attorney Rowena Guanzon about po sa pagiging spokesperson po ng Office of the Vice President mga tambay. Talagang marami pong nakaagusto na mga kababayan po natin na nababagay po na maging spokesperson po ng Vice President ang Attorney Guanzon mga katambay. Pero nagpahayag na po dyan nagpahayag na po ang Vice President tungkol po dyan, di po ba? Na hindi pa po nila napag-uusapan yan. Pero humahanga na po ang Vice President kay Attorney Guanzon mga katambay. Pakinggan po natin ito at komentuhan po natin mga katambay. Rowena Guanzon na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandiyan naman si Attorney Claire. Ini-comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Guanzon? Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Rowena Guanzon na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney. Ayan po mga tambay. At pakinggan naman po natin si si Attorney Guanzon mga tambay. Ito po bumabanat po ito kay PBBM mga tambay, di po ba? Ito po, tingnan po natin. Panoorin po natin sandali. Yung mga banat niya po kay Pangulong Marcos. Angkop, iniinom, hindi sinisingkot. Angkop, iniinom, hindi sinisingkot. Ang coke daw po. Di ba mahilig sa coke si PRRD? Lalo pagka zero coke. Pero may patama. Ang coke daw po iniinom, hindi sinisinghot. Ito pa po mga tambay. Ang totoo naman po ito. Ang gobyerno po ng binagoong Pilipinas ang pinakamarami pong reklamo at anomalya sa history po ng ating bansa. Ito po. Ayon kay Guanzon. Total enemy na si Topacio. Nilabla din sila sa ombudsman, criminal case. Kasi wala na pong ang gobyernong pinakahinabla. Yan ang tugon ni Attorney Rowena Guanzon, former commissioner ng COA at COMELEC, tungkol sa napakaraming kasong isinampa laban sa Administrasyong Marcos Jr. na posibleng pinakamarami sa kasaysayan ng Pilipinas. The most sued government in the history of the Philippines. Kabilang sa mga kasong ito ay ang mga isinampang reklamo laban sa blankong items sa BICAM. May isa pang nagabla sa kanila, yung aking mortal enemy na si Topacio. Nilabla din sila sa ombudsman, criminal case. Kasi wala na pong mapuntahan ng mga tao, wala na po dahil ang hawak nila sa kapangyarihan ay hawak na sa leeg. Hindi man tayo na martial law. Malapit na po tayo, parang ganun. Ang anomalya ng zero budget subsidy ng PhilHealth at ang panggigipit sa mga vloggers na bumabatikos sa gobyerno. Lahat ay isinampa sa Korte Suprema. Meron pa silang House Committee sa House of Reps. Siyempre, utos din yan ng Speaker. Lahat ng mga pro-Duterte na mga vloggers ay narco-vloggers daw. Kaya pinapatawag nila ngayon. At pag ayaw nila ng sagot, si-contempt na naman nila at kanilang ipakukulong. Ano ba yan? Hindi po tayo ganyan. Demokrasya po tayo. Ayaw po natin ang sagot nila. Hindi po ibig sabihin na sila ay nagsisinungaling. Mag-aral naman po kayo dyan ng Stonewall versus Joke, no? Hirap talaga ng buhay ngayon sa Pilipinas. Anong sinasabi ng iba? This is a failed democracy. A failed democracy. Binanggit din ni Atty. Guanzon ang isinampa niyang kaso laban kay House Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Marcos Jr. Inabla din namin si Speaker Romualdez. Di ba? Namandamo. Sinabla ng P3
DPWD. Dahil yung representative namin, ayon sa order ng Supreme Court, magpalit lang kami ng nominee. Hindi na ako. Ay ginawa naman namin, pinoclaim naman ng COMELEC at nag-oath sa isang RTC judge. Ayaw pa rin niyang paupuin. Ayaw mo niyang bigyan ng oath, ceremonial oath dyan sa House of Reps. Kaya kami pumunta sa Korte Suprema at nagsumbong na i-declare na ang constitutional yung internal rule na yan ng House na kahit na proclaim ka na, naka-oath ka na, hindi ka pa rin makaupo pag hindi ka nag-surrender oath dyan sa Speaker. Abay kung ganyan po pala. Pwede po pala ang Speaker. Pwede niya mabito o mawalang bisa ang boto ng tao sa 391,075 votes namin. Hindi pa rin kami makaupo kahit may order na sa Korte Suprema. Ano yan? Anong klaseng speaker yan? Talagang obvious na po yan na yan ay paghihiganti. Itong mga Marcos ay may mapaghiganti o vindictive. At itong si Speaker Romualdez ay kasama po dyan bilang pinsan niya. She is part of the Marcos dynasty. Kaya ganyan po. Sana naman ay dahil rule of law tayo, demokrasya tayo dapat. Ay hindi sila ganyan. Ito na yata ang gobyernong pinakahinabla. Yan ang tugon ni Attorney Rowena Guanzon, former commissioner ng COA. Yan po mga katambay. Ano po sa tingin nyo mga katambay? Pwede po ba na maging spokesperson ng Office of the Vice President si Attorney Rowena Guanzon? Mga katambay, kung si Kamanong naman po ang tatanungin, pwede po. Pwede naman po. Talagang malaki po talaga ang potensyal. Kung gugustuhin po ni Attorney Rowena Guanzon na maging spokesperson po ng Office of the Vice President, di po ba? Dahil alam naman po natin na talagang ito po, mas mahusay di lamang ito, di hamak na abogado, mga tambay. Ikumpara po yata natin yung abogado na nasa Malacanang na parang yung tagapagsalita po ron, mga tambay. Diba? Si Yusek, mas maano po sa batas ito. Kasi yung nandun yata sa Malacanang, mga tambay, karamihan po yata na sinasabi nung nandun puro fake news yata Napakahilig po yata sa fake news yun abogado po yun. Di po ba? Kaya po magandang labanan po ito mga katambay. Yung kung magiging spokesperson po ng Vice President po si Attorney Rowena Guanzon. Dahil diyan po masusubok po ang galing ng mga spokesperson, lalo po yung mga abogado. Dahil meron din po ang spokesperson po ngayon. Tagapagsalita rin po ang sinasabi po pisan. Ang pisan po na tinatawag na tambaluslos ng Vice President, di ba? Ang House of Representatives po ay kumuha rin ng kanilang tagapagsalita na ito po ay abogado rin, anak po ng natalong congressman na si Pastor Abante, mga tambay, si Benny Abante. Si Princess Abante po ang kinuha po nila. At ito po ay lalaban naman daw po ito sa mga fake news. Mga kabayan, ibang klase, di ba? Kaya po ako bilang komento ko po, okay po, magandang labanan po ito mga tambay. At least maitatama po ni Attorney Guanzon kung siya po papayag na maging spokesperson po ng Vice President. At nagpahayag naman po ang Vice President, di ba, na humahanga po ang Vice President kay Attorney Guanzon at sinasabi nga na tayo ay ipagpatuloy at kung ano man ang mga sasabihin ni Attorney Guanzon, siyempre po subaybayan at tangkilikin naman daw po natin. Ibig sabihin, panuorin po natin at nagagalingan po ang Vice President. Ibig sabihin, talagang malaki ang potensyal. Malaki ang potensyal pagka talagang kailangan na ng Office of the Vice President na magkaroon siya ng spokesperson na katulad po ni Yusek Castro at katulad po ni Princess Abante nung nasa House of Representatives. Di po ba? Kaya magandang bakbakan po yan mga tambay. Yung mga ipalalabas ng Yusek Castro, yung mga banat sa Vice President at sa mga Duterte ng sinasabi pong banat ng Yusek Castro, kaya-kaya pong ituwid o itama naman kung sakali pong maging spokesperson itong si Attorney Guanzon. Kaya pong itama at ituwid at naayon sa batas ang sasabihin po ni Attorney Guanzon. Kasi isa po itong professor. Professor din po ito
Si Jose Castro yata, hindi natin alam kung naging professor po ito. At yung si Abante, nasa sa Kongreso. Saka nakita nyo po, no? Nakakalungkot, ano? Yung gobyerno po ng Binagongang Pilipinas ang pinaka marami po na reklamo na sa pamamahala po. Siya po, napakarami. Issue, ha? Corruption pa lang, napakaraming issue. Puro na isampas sa Korte Suprema. Kaya nga itong gobyerno po ng Binagongang Pilipinas ay grabe. Ayon po kay Attorney Guanzon, kay Rowena Guanzon. Grabe daw po. Na talaga naman po nakita po natin sa loob ng 3 taon. Issue ng korupsyon at pamumulitika. Di po ba? At issue po ng coke, pulburon. Kaya nga sabi ni Attorney Guanzon, ang coke, iniinom, hindi sinisinghot. Napakahirap po singhutin yan. Dahil po yan, liquid po yan. Ako po, may espiritu pa yan. Talagang masisira ulo mo riyan. Pagka yan talagang yan ang sininghot mo. Yang coke. Di ba mga tambay? Una-una, pagka yung coke ay sininghot mo, meron pantakip. Baka pati yung can, okay, yung bote. Hindi kakasya sa ilong mo yan. Di ba mga tambay? Yan lang po ang sa ating pong maiksing komento po kay Attorney Guanzon dahil nga po pinag-uusapan na po yan. Talagang tayo po, bilang sumusuporta po sa tama, napakaganda pong maging spokesperson po si Attorney Guanzon dahil alam po natin talagang bardagulan yan. Di ba? Dahil nakita po natin ang Yusek, kala mo kitapang-tapang po ng Yusek ng Malacanang. Kailangan din po ng Office of the Vice President na matapang na spokesperson, mga tambay. Kailangan po matapang din sumagot. Di po ba? Kaya okay na okay po yan. At maganda po bardagulan yan. Di po ba? At syempre po, naghahanda na po tayo mga tambay. Mga ilang oras lang po, mag-uumpisa na po. Syempre po, ang pagdiriwang po, syempre po, ang selebrasyon po ng ating Vice President. Happy birthday po, Vice President. Syempre po, sana po bigyan pa po kayo, syempre po, ng mahabang buhay, syempre po. At syempre po, maingatan ang inyong kalusugan. At syempre po, magandang yung sinasabi nga po natin na good health. Di po ba mga tambay? Magandang kalusugan. At syempre po, happy family. Masaya naman po ang pamilya Duterte. At ang pamilya po ng Vice President ay masaya po at maayos. Di po ba? Happy birthday po, Vice President. At mamaya po, tayo po manunood at syempre po makikinig sa selebrasyon po ng ating Vice President. At ito po may kaganapan po ito sa kasuluk-sulukan po ng mundo, mga kababayan, lalo-lalo po sa ating bansa. At syempre po, sa The Hague po, syempre sa Netherlands, dahil nahandun po ang ating Vice President kasama po ang kanyang mami na si Elizabeth Zimmerman Duterte, mga tambay. Maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po sa mga taga-subaybay po natin, thank you po. Maraming salamat po sa ating po mga subscribers. Thank you po. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hercio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona na Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris na United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina Team 888. Thank you po sa mga biyaya po na inyong pinagkakalob. Maraming salamat po. Ingat po kayo, mga kababayan. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At syempre po sa mga dasal at panalangin po natin sa dating Pangulong Duterte na siya po ay maingatan at ang pamilya Duterte ay maingatan at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga tambay. Isama po natin sa dasal natin, mga kababayan. At sa muli po, mga tambay, paalam po muna. At mamaya po, umpisa na po ng kaarawan ng ating Vice President, mga katambay. Happy birthday po, Vice President. Ingat po kayo. At siyempre po, paalam po muna. Bye-bye.